Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen and amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Mag-bless ba tayo sa praise and worship natin? Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Kaya acknowledge ko kung mayroong magbisita dito na dumating sa ating simbahan. Mayroon ba dito sa gitna? May bago ba dito? O mga dating na? Okay. Dito sa ano kung pwede, parang walang nagtaas ng kamay, ibig sabihin wala. O walang tumayo. Kaya tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Amen. Amen! Magsita na po tayo lahat! Nandito naman ako. Nandito tayo lahat. Nandito naman sa touch and opening natin. Hallelujah. Salamat sa lahat, sa ating mga kapatid na narito tayo sa pagpupuri at pasasalamat, maging sa pagpupuri sa pagbibigay natin sa Kanya, na siya malikha sa langit at lupa, na siya rin may kapangyarihan sa lahat, na alisin kung anong meron tayo, kung tayo ay may disobedient heart, pero kung obedient heart, siksik-lig-lig, umaapaw na pagpapala. Naniwala ba tayo sa malakay Trinity? Amen. Maniwala talaga tayo kasi siya yung may control sa ating lahat. Bago pa lang sa paggising natin, siya na ang unang nag-control kasi siya pa rin ang nag-control sa ating mga hininga. Kaya lahat ay meron sa Kanya. Kaya nga, all power, all dominion is belong to Him. Kaya i-acknowledge natin na wala tayo kung hindi siya nagbigay sa atin. Through Jesus Christ. Kaya ito yung encourage ko sa inyo na maibalik natin ang nararapat sa Kanya kasi ang full blessing nasa sa atin pa rin. Tayo ang may control sa lahat. Kasi inaalaw tayo niya
based sa ating pananampalataya din sa Kanya. Through our faith na kung mustard seed nasa sa ating pa din yun. It's our choice. Kaya, ay encourage ko lang kayo na kung maaari, may balik natin yung narapat sa Kanya. Kasi siya yung magbigay ng full, siksik-liklik umaapaw ng pagpapala na nagsagaling sa Kanya. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng strength. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I give you praise, I give you honor, O God. Salamat ka, O Lord God, sa aming ikapo, O Lord God, o sa aming tithes and offering, O Lord God, na maibalik namin ito, O Lord God, for your glory, O God, na hindi ka may magalinlangan, na maibalik ang nararapat sa iyo, O Lord God, dahil tunay, O Lord God, as your word in Deuteronomy 28, 1 to 14, O Lord God, na nandoon yung pagpapala saan man kami magpunta o saan man mga kapatid namin na ito sa bawat grupo na ito, O Lord God, sa sanctuary na ito, O Lord God, na lahat ng mga kapatid namin na ito, O Lord God, kung may balik ang nanarapat sa iyo, O Lord God, kahit sila magpunta, nandoon yung pagpapala na nanggagaling sa iyo. Yet, O God, ikaw pati, O Lord God, ang may control sa kanilang mga puso. Holy Spirit, i-guide mo ang kanilang mga puso't kaisipan, maging sa kaluluwa, na ikaw ang mangusap sa kanila. Stir up their heart, O Lord God, na ikaw ang mangingibago sa lahat ng decision making. As Sister Irma remind us, O Lord God, what is Abraham doing when she just doing what is your will, O Lord God, na lahat iniwanan niya, O Lord God. Yet, kung anong nilidesign mo sa kanya, O Lord God, sinunod niya. Maging ikaw din, Panginoong Hesus, sinunod mo kung ano mang will at task mo dito sa mundong ibabaw. At ikaw lang ang nakaugatang. Kaya, we are so blessed and hope, O Lord God, na nanggagaling sa iyo, O Lord Jesus, na kami, O Lord God, nagkaroon ng confidence for your glory alone, O God, na hindi namin kaya kung wala ka sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God, kung hindi ka una nag-execute ng love mo sa bawat isa, O Lord God, kung paano mo sinend ang Panginoong Jesus, O Lord God. Kaya, Lord, inadalangin ko ang bawat isa, O Lord God, na ma-ignite ang kanilang Espiritu Santo, na ikaw ang mangusap, na ibalik ang nararapat sa iyo for your glory alone, O God. At salamat, Father God, at ito po yung pusong pinasalamatan sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Good morning sa ating lahat. Good morning. Gusto ko lang magbigay ng praise report sa 2 weeks na bakasyon ko sa Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat dahil alam ko na ang Panginoon ang nag-guide sa akin at para maihati ko ang ating oras. Sa totoo lang, ako na doon lang ako talaga sa bahay sa probinsya na-stuck dahil umuwi ako na may sakit yung biyanan ko. Bago ako umuwi, nandiyan na sa hospital. So, mga ilang araw, mga 5 days, na-discharge siya, pero ganun pa rin na mahina. Kaya, ganun ako, pabalik-balik ako doon sa bahay niya kasi hindi naman matalapit yung bahay namin. Pero salamat dahil tumanggap siya sa Panginoon. Yun ang unang-una. Tapos yung mga may kababayan kami, may kabaryo kami na 3 may sakit. At least nahati ko yung mga oras ko, nabisita ko sila. At maraming salamat sa Panginoon na alam ko na kahit sa maliit na bagay ay ginagamit tayo ng Panginoon at nang dahil sa ating mga panalangin at pananampalataya. So, yun ang praise report. At namit ko rin pala yung anak ni Sean, yung apo ko. First time ko na namit yun. At salamat sa Panginoon. Tumanggap din siya sa Panginoon. At na-refer ko siya sa simbahan natin doon sa Baguio na malapit sa school niya. So,
malaking pasalamat sa Panginoon sa iyong prayers. Maraming salamat at sa encouragement at yung preparation ba natin na bago tayo umuwi, mas maganda pala yung mauna yung prayer ba? Mauna yung prayer, kaya nasa atin din yan na mag-divide sa ating oras. Kaya ako kahit na umuwi ako na na-stuck lang ako doon sa bahay, pero satisfied naman ako dahil masabi ko na marami akong nagawa para sa Panginoon at ibigay ko lahat ang papuri sa Panginoon. Amen. At bago tayo punta sa salita ng Panginoon, kukuha tayo ng tulong para kay Monica. Ayaw itong sa bahay. Sige, natapunan yung bahay, kaya magbigay tayo ng tulong. Voluntary naman ito, hindi sa pilitan. At maliit man o malaking bagay, napakalaking bagay ang natulong sa ating kapatiran. So, pwedeng ipasa natin yung offering funds. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Wala, parang walang tao. Tulog pa kayo? Hallelujah! So, inagdag ko lang yung sinabi ni Sis Nel, yung tulong para kay Monica. Kasi ang nangyari ganito, yung, di ba nag-landslide doon sa Mindanao, ang kanilang bahay is talagang natabunan ng tubig. Kasi malapit sila sa may sapa. So, was out lahat. May pera pa siya doon kasi may pati pera niya na pinadala na pang-budget sana sa kanilang mga anak lahat. Kasi nagsabi naman, mabilis lang daw kasi di ba dahil? Asan si Jigs? Kasi pinsan niya ni Jigs, hindi pa siya dumating eh. Sabi ko, kasi nag-work pa siya ng morning light. Siguro malate siya. Yung maliit dito, kilala niya si Monica. Yung maliit na palagi dito nakatayo dito sa gilid. So, salamat sa inyong tulong. So, sa umagang ito, wala ang ating pastor. Ang ating pastor, di ba nakita niyo, wala sila dito. Kasi umuwi sila sa Pilipinas. Kasi parang mag-birthday ata yung mami ni Pastor Janet. So, nandoon sila sa Pilipinas ngayon, but ngayong Sunday, babalik naman sila. I think si Pastor ang mauna. Parang sabi ni Pastor, Tuesday ata, dito na siya. So, magandang umaga sa ating lahat. Okay, yun. Para bang mawala yung kaba ko dito. So, una sa lahat, pasalamat po sa Panginoon kasi sa opportunity na naman na binigyan ng ating pastor. Dapat sana ako sa tawag nito sa katapusan. Kasi nagsabi si Pastora, di ba parang super busy tayo pag summer. Di ba no? Ang ating mga langka na labas. Uwi, sabi ko, Lord, tas pagod ka na pag-uwi, pagbalik. Sabi ko, Lord, parang sabi ko, yes, Pastora, sabi ko kay Pastora, pwede bang sa katapusan na lang ako? Kasi sinabihan natin ako ng first Sunday. Sabi ko, katapusan na lang. Then, nagsabi siya ni Pastor, di ba, hindi ko pa alam na mag-uwi pala sila. So, talagang hindi pwede kasi nandoon sila sa Pinas. So, sa umagang ito, ihanda natin ating mga sarili. I know, may salita ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Santapin muna natin yung ating mga sagabal. Amen? So, focus muna tayo sa salita ng Panginoon sa oras na ito. So, tayo ba ay handa na makinig sa salita ng Panginoon? Amen! Okay, amen. So, lahat tayo ay tatayo. Basahin natin ang kanyang salita na binigay sa umaga ito sa atin. So, punta tayo sa Isaiah 43:1-5. Ito ang ating text sa umaga ito. Hallelujah. Ginagay sa screen dahil Marilyn. Isaiah 43:1-5. Okay. Nawala ang title. Okay. So, lahat tayo magbasa. But now, thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Next.
flame scorch me. Third, tatlo. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Verse 4, since you were precious in my sight, you have been honored, and I have loved you. Therefore, I will give men for you, and people for your life. Verse 5, fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. Let's pray. Lord Father, Father, we come before you, we humble ourselves, O God. You are the God that hears and answers our prayers, Lord. And I pray for my sister here, Lord God, sa nangailangan ng deliverance, healing, breakthrough, miracles, salvation, whatever they need, Father. And put protection over their head and let your word minister to us this morning, O God. Holy Spirit, have your way in our midst. Salamat sa iyong gagawin. And let your word mag-minister ito, Lord, sa bawat buhay, sa bawat kapatiran ko, Lord, na narito. Salamat sa umagang ito, Lord God. We trust everything into your hands, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Okay. So, ang title ng ating message sa umagang ito, mga kapatid, nauna, ang title is Living Without Fear. Okay. So, sino sa atin dito ang may mga kinakatakutan? Lahat tayo, no? Wala siguro. wala tayong yung wala na kinakatakutan kasi lahat man is good and real sa akin. So, tingnan natin ang mga picture na ito. Yung pakita ko dahil, no, yung, sige dahil, isa pa dahil. Hindi yan. Okay, tingnan natin. Sa ating paligid lang, di ba? Ang dami nating kinakatakutan sa ating paligid, sa world ngayon na nangyari, sa mga kalamidad, di ba? Mayroong ito, earthquake sa atin ito, no? Latest ito, next time. Ano pa? Okay, ito, yung war. Next. Okay, ito yung wildfire. Baha, ito. Isa ang bahay ni Monica na nabahaan. So, lubog lahat. Ito yung bago ngayon doon sa Anlaon. Narinig nyo yan? Yung vulkan sa Anlaon na nag-erupt. Na ang layo naman ni Gross, pero umabot ito sa amin sa Cebu. Yung ash niya, umabot sa amin. So, grabe wala na dahil? Okay, wala na. So, ang dami nating kinakatakutan, no? Hindi lang ang mga nangyari sa paligid, kundi sa ating mga buhay, di ba? Ang daming nangyari sa ating mga buhay. Ang dami nating mga challenges, ang ating health, ang ating sa ating mga anak, di ba? Ang dami nating problema na dinadala. So, pero sa umagang ito, mga kapatid, ang salita ng Panginoon nag-challenge sa atin, living without fear. Okay. So, ating bulay-bulayan ang sabi ni Preacher Isaiah. Okay. Ni Pastor Isaiah sa text na ito. Sabi ni Prophet Isaiah, nagsalita siya doon sa mga anak ni Israel. Sa tribe of Judah. Sa tribe of Judah siya. So, Prophet Isaiah has the responsibility to prophecy to the tribe of Judah. So alam natin, si Judah, isa siya sa tribe, isa siya sa tribo, sa 12 tribes of Israel, or Jacob. So isa siya, no? Si Judah, isa siya sa anak. So sila yung tribes na mag-praise sa Panginoon, no? Alam natin, sa hindi pa nakakaalam, Judah means praise. Sa hindi pa nakakaalam. So, they are the tribes who worship and give God praise. So, but dito, sa sitwasyon na ito, nalayo sila sa Diyos dahil nagawa sila ng desisyon na hindi kaaya-aya ng Panginoon. Opposite sa will ng Panginoon. In chapter 39, so balikan natin sa chapter 39, kayo na lang magbasa ha, kasi wala na tayong time. Balikan na lang yun. Chapter 39. So, si Prophet Isaiah, nag-prophesy siya, nag-warn siya sa mga,
Judah, sa tribe of Judah, dahil sa kamalian na kanilang ginawa. Na sila ay parusahan ng Panginoong Jesus. Kasi sabi ko nga, nagawa sila ng desisyon na against sa will ng Panginoon. And because sa kanilang pagkasala, binigyan sila ng leksyon ng Panginoon. So sa mga magulang, di ba ang ating mga anak, pag sila ay nagkasala, sa mga magulang dito, di ba tayo ay magalit, no? Talagang makatikim sila sa atin, no? Bigyan natin ng leksyon. Bakit kaya bigyan natin ng leksyon ng ating mga anak? Anong rason? Para matuto. At saka, dahil mahal natin sila. Kasi kung hindi natin sila mahal, ay wala tayong pakialam, di ba? So, sa mga parents, alam ko, relate tayo dito. So, naalala ko kasi nung kabataan ko, kay mama, papa, grabe yun sa amin, disiplina. Pag kami ay magkakamali. Naalala ko talagang yung aking nanay, di ba, ang bilis lang ng walis ting-ting siya, di ba? Talagang sakit, no? Minsan pa nga, yung pabigat na kasalanan na gawa ko, lala ko, pinaluhod ako ng asin. Iwan ko kung naka-experience kayo na ganyan. Grabe yung aking tatay, disiplina sa amin talaga. Makaluhod ng asin. So, yun na na-experience ko. But, na-realize ko, na kaya pala ginawa ng aking mga magulang na pinarusahan ako dahil sa aking pagkamali para ako ay matuto. At ang sabi ni Prophet Isaiah sa tribo ni Judah, that God is going to with you. So balikan natin sa Isaiah 42, verse 23 to 24. Tingnan, ito ang sabi. Who among you will give ear to this? Who will listen and hear for the time to come? Who give Jacob the plunder and Israel to the robbers? Was it not the Lord? He against whom we have sinned, for they would not walk in his ways, nor they were obedient to his law. So, ito. So makita natin dito, God said, mag-send siya ang other nation to come and to slave, to deal sa mga taong ito. Dahil sa kanilang disobedience and rejection of God's law. Dahil you choose to lead the way na ayaw kong gawin ninyo. Dahil ginawa niyo at inalaw niyo. Dahil ginawa niyo yan, i-allow ko yung other nation na mag-slave and mag-bring bondage and to whip you. Dahil I want to discipline you because you are my children. So, ang tanong, sino gumawa? Sabi niya, so, Panginoon, God, i-bless me. At dito makita natin na minsan, if may drama tayo sa buhay, maybe because some of us made a wrong decision or lumalakad tayo sa other path na opposite ng ating, sa will ng ating Panginoon. Maybe we make a wrong choice. Maybe we make a wrong motives. So God said, I'm your father and I love you. I care for you. That's why i-disiplina niya tayo. At pag tayo ay tunay na anak ng Diyos, talagang i-disiplina tayo. Hindi tayo pakialaman ng Lord pag hindi tayo anak, di ba? Same sa mga magulang. Di ba? Nakita natin yung ibang hindi tayo kasi wala tayong right na sa kanila disiplina dahil hindi na sila natin anak, di ba? Same so sa atin. At iyan ang pag-disiplinahin tayo, iyan ang sign na tayo ay totoong anak ng Panginoon. Malaman natin na talagang anak tayo ng Lord at mahal niya tayo dahil we are His children. Amen ba? Amen. So, dito sa verse 42, dito sa verse na ito, hindi sila nakinig, di ba? Winardingan sila ni Prophet Isaiah. So, hindi sila nakinig. God spoke to them, challenged them, but still they keep going sa direction na gusto lang nila. Okay? And some of us, that's the case in our life minsan. Sabi ng Lord, stop mo yung mga bagay na ginawa mo na hindi ko gusto. Ihinti mo na yung mga ginawa ko na hindi kaaya-aya sa buhay mo. Hindi kaaya-aya sa harapan ko. Sabi ng Lord. But still, minsan, magpatuloy pa rin tayo. Magbingi-bingihan tayo sa sabi ng Lord, no? Ating pa rin gusto ang masunod. You still walking in that direction. Today, gusto ng Panginoon sa atin, God wants us to repent, reject,
and remain sensitive sa voice ng Panginoon. Amen ba? Na magkaroon tayo ng Lord na gusto ng Lord na tayo ay magbago, magbalik, at mag-surrender sa Kanya. Amen ba? Kung nasabi mo na anak ka ng Panginoon, pero naglakad ka pa rin sa maling direksyon, sa gusto ng Lord, at hindi ka na-review, kailangan mag-reinvestigate tayo. Talaga bang anak ako ng Panginoon? And God, kung anak ka talaga, idisiplina tayo ng Lord if not His time with us. Amen ba? At yan ang proof na tayo ay tunay na anak ng Panginoon. But wag mo rin kaagad isipin, kapag dinisiplina ka, may mga trials ka, may mga challenges ka sa buhay, disiplina na yun. Siguro sa isip mo lang nagawa. Katulad ni Jacob, di ba? Naalala natin ang buhay ni Jacob. Righteous siya, faithful siya. But then, inalaw ang nangyari sa kanya. Why? Dahil gusto lang din ni Lord na i-test yung kanyang faith. Hindi pa nag-wave yung kanyang faith. But dito sa mensahe, sa umagang ito mga kapatid, sila ay talagang nagkasala. Itong tribe of Judah. Nagkasala sila, kaya dinisiplina sila ng Panginoon. But in Isaiah na ating nakita, nabasahin, balik tayo sa Isaiah 43 verse 1. Okay. So, mayroong 5 bagay na binigay ang Lord dito sa umagang ito. Ang sabi, but now. Okay? Diba sa first sabi, but now. Those, says the Lord. So, pag magsabi kang but now, mayroong shift. Mayroon siyang turn around. Diba nagawa sila ng kamalian? No, nagawa sila ng kasalanan. Nagawa sila ng against sa will ng Lord. But dito sa sabi, verse 42 yun, chapter 42 yun. In 43, dito nang sabi ang Lord, but now. Ang unang sinabi ng Lord, God says, yes, dinidisiplina ko kayo, pero mahal ko kayo, but now. Ang unang verse na sinabi ng Lord, na napaka-importante dyan, God created you. No? Sarap pakinggan, no? This is very important to understand, mga kapatid. You are here, nag-exist tayo, because God created you and me. God created us. Amen? Hindi tayo galing sa unggoy daw. Sabi galing daw tayo sa monkey. Hindi ay. Si Lord. Galing tayo kay Lord, di ba? Si Lord ang nag-create sa atin. And if God says He created you, it means He chose you. Sarap, di ba? Pinili tayo. God selected you. Bago pa tayo napunta dito sa mundo, pinili ka na ng Diyos. Amen. God saw you and chose you. He saw you before you existed. Amen. Imagine, mga kapatid, sa daming mga tao dito sa mundo, sa bilyon-bilyon ng mga tao sa mundo, isa ka sa pinili ng Lord. Isa ka sa tinawag ng Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God picked you, found you, and chose you. Amen. Hallelujah. So, pangalawa, sabi din dito, He formed you. Oh? And, so God created you, next, and He formed you. Wow. Hindi ka lang pinili ng Lord, but ang sabi, He formed you. Tayo magsabi sa atin, sa yung katabi, He formed you. Sabihin mo sa katabi. We are so special, mga kapatid. Bakit? Hindi lang ka pinili, but God formed us. Sabi ko nga, bago ka pa napunta sa sinapupunan ng iyong nanay, God formed you, katabi. So, wag kang magreklamo na minsan, yung ating mga ilong, katulad ko, na parang paluwa. Parang paluwa na yun. Ano paluwa sa Tagalog? Ha? Pango. Paluwa yun. Yung branch ba? Anong tawag yun sa Tagalog? Sana yung habang mga Bisaya. Paluwa. Paluwa ba? Paluwa na yun. Paluwa ba din? Tanghay. Ay, iwan tayo. Minsan magreklamo tayo, no? God for me, but bakit itong ilong ko katulad sa ilong ko? Huwag tayong magreklamo. What? God for us. Amen. Yan ang gusto ng Lord na
maging ilong mo, maging ilong ko. So, huwag ka nang magreklamo sa forma mo. Amen! Hallelujah! God! So, pinorma yan ng Panginoon. Alam niyo yung Panginoon kung anong best para sa iyo. Amen? So, form means to squeeze, to press into a shape, to mold into a form. So, God formed us like in His image. Amen? So, ang sarap, no? Hallelujah! Sino nakakita ng pattern? Okay, yung pattern. Di ba yung pattern? Nakita natin yung paano niya yung clay pinoporma, di ba? Ikot. So, ang work ng pattern, mag-mold siya, no? Pressing, shaping, squeezing, yung clay until he gets sa tamang forma na gusto niya. So, yung pag hindi pa yan maganda, di ba? Kung niya, ano ba yan? Bang, di ba? Masakit yan? Bang, yung ganun. So, para mahulma siya o ma-form siya sa gusto talaga ng pattern na forma na gusto niya. Amen? So God is saying about sa ating mga drama minsan, sa ating mga challenges, mga kapatid, mga bagay na worried tayo, balisa at frustrated, mga kapatid, God sends sa mga circumstansya to shape us, squeeze us, and mold us into a person that God wants us to be. Amen? He puts pressure sa ating trabaho. Ito talaga, number one. Tayo dito, di ba? Lahat tayo. Sino more pressure sa mga trabaho, sa ating mga amo? Wow, walang pressure? Wow! Praise God! May pressure. Amen. Akala ko na, ang ating mga amo, ating mga alaga, sakit sa ulo, no? Grabe ang ating amo. Parang, di ba, sa tingin natin, ang linis na, para hindi pa rin perfect sa kanila, no? Kaya sobrang, kung ngayon tayo, sinishape ng Lord ang ating patience, ang ating character. Di ba? Tinitest talaga tayo, no? Sa ating mga amo, hallelujah, minsan nga, bigay lang ng mga kaibigan na pagkain, gutom na tayo, minsan wala na tayong kain dahil sa dami natin ginawa, no? Tapos tawag pa rin, puntahan mo, kunin mo yan, punta ka dito, hindi pa nga ako natapos, paano pa ito? So, ang dami nating pressure, amen? So, hallelujah. Dito, saan? Pressure sa ating, minsan sa ating health. Di ba? May karamdaman. Si client, patuloy pa rin ang kanyang dialysis. So, pag pressure, asa nanay na nandito, yung aking anak, yung aking pangalawang anak, sa hindi pa nakakaalam, he is 25 years old, but nag-undergo na siya ang dialysis, dahil failure ang kanyang kidney. Tapos nandito ang nanay, nandoon yung anak mo, di ba? Grabe. Kung wala tayong Panginoon, saan kaya tayo pupunta, di ba? But I know, may plano ang Panginoon. Amen. Patuloy lang tayo manalig, mga kapatid. Pressure in our marriage. Minsan, mga asawa, purihan na lang sa mabait. Tulad sa asawa ko. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yung iba, di ba? Sumakabilang bahay mo. Pressure. Sobra. Sakit ng ulo. O minsan, ang mga mga anak, no? God permitted those mga challenges natin sa buhay because God is trying to shape us, mga kapatid. God is forming sa ating mga character that God wants us to be. Amen? Hallelujah! So, pangatlo, God created you, formed you, and sabi dito sa pangatlo, redeem you. Okay? Diba? Ganda. Fear not. Sabi niya dito, fear not, for I have redeemed you. Wow. Because I created you, formed you, redeemed you, fear not. So, sa mga struggle natin, sino may mga struggle? Amen. Lahat siguro tayo, no? Taas ko tiil. Tiil ko, itaas ko na. Lahat tayo may mga struggle. May mga drama. Dami natin drama sa buhay. Sabi ng Lord, huwag kang matakot. Iyon ang sabi ng Lord. Huwag tayong matakot. Amen. God said, fear not because I created you. Andyan siya palagi sa atin. He is always with you, kapatid. Alam niyo, sa Bible, sa hindi pa nakakalam, pero alam na ito ng marami. Ang fear not na word sa Bible is,
Sinabi ito in 365 times. So, ibig sabihin, dito ko na-realize mo, 365 times. So, ito ang ginawa ko sa aking sarili, mga kapatid. Bago ako magising pagkagising ko sa umaga, fear na. Ito talaga yung aking i-proclaim. Kasi dito ko nakita na bawat umaga, parang sinabi ng Lord sa atin 365. So, kada gising natin, every morning mag-pray tayo, di ba? Fear not, because I am with you. Hindi ko ikaw inabandon na, Emilien. Sabihin mo, hindi ako inabandon ng Lord. Kaya nga, huwag kang matakot. Fear not, every morning. So, gawin niyo yan, mga kapatid. Kasi anong mga challenges sa ating mga buhay? Pag sabi, fear not. So, that means nananalig tayo sa Panginoon. That means nag-trust tayo sa Kanya. Amen? Nag-trust tayo sa Kanyang salita. Na ang sabi ka, fear not. I-apply natin ang Kanyang salita. 365. So, ibig sabihin, yun na yun. Nag-remind talaga ang Panginoon sa atin. So, lahat ay magsabing, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa pag-create sa akin. Sa pag-form sa akin. Amen? He redeemed you. It means, He purchased you. He paid the price, mga kapatid. Ikaw ay tinubos ng Lord. He bought us from evil. Ang kaaway, try to hit you. Ito talagang kanyang trabaho, no? John 10:10. To steal, and to destroy. Yung talaga yung kanyang trabaho. But nagpunta ang ating Panginoon to give us life. Life more abundantly. He redeemed us. Amen. Hallelujah. He took us out from danger. Amen. He paid the price to buy us out sa ating mga kaawan. So, ang dami nating miss up. No? Sa atin dito, ang daming miss up natin sa buhay. No one is perfect. But kapatid, I have a good news for you. The Master of the universe paid the price to own you. Amen? Hallelujah! Hindi na tayo mag-stay sa mga bad habit, mga kapatid. Sa mga wrongdoing, sa mga bagay na hindi kaya-aya ng Lord. Because He already paid the price for us. Jesus Christ redeemed us. Amen? Amen. So, ang devil think na mag-stay ka din. Ang kaaway, mag-isip, wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Yan ang isip ng kaaway. But we do have a choice. We need to love and accept the Word of God. Sabi niya, I have redeemed you. In fact, sabi niya, pang-apat, mga kapatid, have called you by your name. Okay? So, una, created you, formed you, redeemed you, called you by your name. Hallelujah! So, yun na nga, bago pa tayo na-form sa sinapupunan ng ating mga nanay, God formed us, called us by our name. So, ang dami natin dito, no? Madami tayo. Hindi ko lahat na-memorize ang mga pangalan nyo, pero alam ng Lord ang ating mga pangalan. Amen? Hallelujah! Dati may kapitbahay kami, ang ganda ng pangalan ng kanyang anak, pero pag magalit, iba ang mga lumalakas sa mga bibig. Mga ano ba yung bobo, mga... Di ba, ang ganda ng name? Pero mga bobo, mga karik, ano ba yung sa amin sa Bisaya is madali yung mga kordaptia. Ang ganda ng name, bakit tawagin sa ibang name? No? Mga bobo, no? Very bad. So mga kapatid, hindi. Alam niyo, ang Panginoon, hindi yan magtawag sa atin ng kahit tayo pa nagkasala. Hindi kanya minsan, bobo ka, tanga ka. No. God called us by our name. Amen? So, imuni-muni natin, mga kapatid, gaano tayo niya mahal. No? Diba? Tawagin talaga niya tayo sa ating real name. Hallelujah. At minsan, aaminin na tayo din papagalit sa ating mga amo. Diba, ang pangalan ng ating mga amo ang lumabas sa ating mga bibig. Amin ba? Ako lang ba? Ako lang pala. Boy! Aminin. Nag-remind ng Lord sa atin ngayon, kapatid. Hindi, ha? Huwag na natin, patuloy na natin yan. Huwag natin tawagin si amo na ganito, na ganyan. Kasi may mga pangalan sila. Amen? I-remind natin
natin sa ating mga sarili, ang Panginoon, tawagin ako ng aking totoong pangalan. Sabi pa, my beloved, anak. O, di ba? Hindi na sa ating amo na si, ano ba? Okay, kayo na nakakalam. Hallelujah! So, ang Panginoon magsabi, oh, Roji, asan si Roji? Oh, okay. Oh, si Laifeli, di ba? Laifeli, my beloved. Oh, Inay Jean, oh, di ba? Hallelujah! So, ganyan ang ating Panginoon. So, He called us by our name. Amen! Hallelujah! And if He knows my name, He knows all about me. He knows kung saan tayo nakatira. Taga saan tayo. He knows kung saan ang ating mga lakad. Okay. Minsan magsabi tayo, oh, may napunta ako doon. Oh, pero, tapos, yun ba? Di ba? May magsabi sa'yo, sis, punta tayo sa church. Ay, magpuntahan ako dito. Pero, hindi pala. May mag-alibay lang. So, alam ng Lord kung saan tayo magpunta. Unahin natin ang Lord. Kasi sabi man niya, unahin siya. At ang lahat ng pangailangan natin ay kanyang isulat. Amin ba? Amen. So, hallelujah. He knows, kung He knows our name, He knows our weakness, He knows our shortcomings. God knows everything about us. Yun sabi ko, wala tayong matago sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Bible, even ang ating buhok, kahit mabilang mo pa yan, o hindi, wala makabilang sa buhok sa atin. Ba? Ang ating Panginoon, bilang na bilang. Ang ating mabuhok. Yung mga nangalagas nating buhok, lalo na dito, bilis nalagas nating mabuhok, bilang na bilang ang Panginoon. Amin ba? Hallelujah. Panglima, sabi niya, you are mine. Wow. God created you, formed you, redeemed you, called you by your name. At ang panglima, you are mine. God owns us. Amen ba? Hallelujah. Makapawaw, no? God owns us. Hindi ang kaaway ang nagmamayari sa ating mga buhay, kundi ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya, He said, you are mine. Jesus said, you are mine. Ikaw, anak ko ikaw. Hallelujah. We belong to Him. You belong to Him. Hallelujah. You are my child, sabi ng Panginoon. I love you. I got you. I know your name. I know who you are. You belong to me. Ang sarap muli-muli ng salita ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Yes, mayroon kang mga struggle. Mayroon tayong pagkakamali. Marami tayong mga challenges sa buhay. You shed some tears, mga kapatid. Katulad po. But kapatid, God's word reminds us once again. He said, huwag kang mag-alala. Anak, you are mine. You are my child. I will help you. I will protect you. I will provide sa need mo. I will hold you. Amen! At yung palakpakan natin buhay ng Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Because in every mess sa ating mga buhay, God turned that mess into a message. In every battles na mayroon tayo ngayon, mayroong tagumpay. Hihintay! Amen! Hallelujah! Hallelujah! In every battles, in every trials, mayroong victory na naghihintay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! The God of the universe, the lily of the valley, the Prince of Peace, the God of the morning star said, I will be with you. I own you. And you are mine. Yung mga friends natin, minsan, forsake tayo, no? Iwanan tayo. Yung mga friends natin, minsan dito, traitor tayo. Diba? Yung mga amo natin, hindi natin alam, oras-oras, pwede tayo i-terminate sa ating buwan. Yung asawa mo, ano na, sabi ko, iwanan ka. Yung mga anak mo, minsan, tatawag lang sa atin, sa inyo,
kung may kailangan, kung ma-receive na yung padala, ay wala nang thank you. No, next month na naman. Kailan kayo magpadala ma? Kailan? Oh anak, magpadala ako ngayon. Oh, ito ang pangailangan. Oh, pagkatapos, wala na. Relate? Maraming nakarelate, no? Oo. Mahal pa tayo ngayon ng ating mga relatives minsan. Oh, hindi lang ating pamilya, mga ano ba yun? Yung existed yung mga extended ng mga family or okay, padala dito, padala doon, okay. Pero pag wala ka ng pera, sa puwera ka na. Hindi ka nakilala. Kaya, konting mga kapatid, kailangan magtira sa ating sarili. Kasi mayroon na akong mga nakita na tumanda dito, pagpunta sa Pinas, pag wala ng pera, wala ng tawag nito, kumilala. Kasi wala ka namang halaga. No, mga kapatid? Sa puwera ka na. But God said, I will be with you. I will never leave you nor abandon you. Amen? Hallelujah! So, sa mga burden na kinikari natin, what broke you was meant. What broke you was not meant to bury you. God allowed it to fail us. Your pain has a purpose, mga kapatid. Your storm, alalahanin, has an expiry date. Okay. Gian, your storm has an expiry date. Amen? Hallelujah. Every step of the way, mga kapatid, nandiyan ang Lord. Trust the process. Trust the process, guys. God's still writing sa ating mga stories. Amen? Hallelujah. Every step of the way is walking with us. There's somebody beside us. Amen ba? Amen. Hindi ka nag-iisa. God, Emmanuel, is with you. Is with us. Amen? So sa oras na to, mga kapatid, na iba ka man ang nangdas, lumihis ka man sa opposite side, kagaya ng mga anak dito sa Israel. Ang Panginoon nag-challenge sa atin, balik tayo sa Kanya. Hingi tayo ng tawad sa mga nagawa nating pagkakamali. Katulad ng prodigal son, his arms, God's arms, is wide open, mga kapatid. At dahil nag-repent tayo at nag-ask tayo ng kapatawaran kay Lord, mula ngayon, mag-ubi na tayo sa will ni God. Sabi nga ni Pastora Gloria, naalala ko dati yung last week, sabi niya, sino naka-remember? Obedience follow blessing. Yes, amen. Obedience follows blessing. So, now, gusto ng Lord na i-bless niya tayo. Prosper niya tayo. Tayo ay susunod sa Kanya, utos. At huwag tayong makalimot na pag i-bless tayo ni Lord, hindi ang blessing ating makikita. Hindi ang blessing ang ating titingalain. Amen. Kung hindi, yung nagbigay ng blessing. Amen ba? Siya ang ating sambahin. Hallelujah. Kasi may kakilala ako mga kapatid na they went something from nothing. Nag-overflow yung blessing. But ang problema, nakalimot kung sino ang nag-bless. So huwag tayo makalimot, ha? Hallelujah. Hindi tayo mag-focus sa blessing. Mag-focus tayo sa nagbigay ng blessing. Amen? Hallelujah. Alalahanin natin na lahat ng mayroon tayo, galing ito sa Kanya. Hindi kayo magsabi na galing sa kagalingan ko, abilidad ko, bless ako ng Lord. No. Ang Lord ang nagbigay sa atin. Hindi dahil sa ating makagalingan. Amen? Hallelujah. God said, I'm gonna raise you up. I'm gonna bless you and ma-recognize mo sa aking galingan. So, it was God who put bread on your table. It was God who put clothes over you. It was our Lord Jesus Christ, sabi ko nga, who gave ability us to work, to earn money. Yan sa ating kagalingan. So, sa mga bagyo, pagsubok natin, pasalamatan
magsabi ka, I've been through flame, but it did not scorch me. Sabi yan. It did not harm me. It did not damage me. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin itong Panginoon. Because my God is always beside me, help me all the time. He never leave me. So now, I'm living without fear. Okay? I'm living, isabi mo sa iyong sarili, I'm living without fear. I'm living without anxiety. Amen. So I'm not worried about anything because He is with me, guide me, and help me. Amen. Keep trusting and believe in God. Amen. Kapatid, God encourages us sa lahat. No matter fear we are facing today, we can endure because God is with us. Amen? Sabi sa Isaiah 41:10, sabi ng Lord, nakita mo ba? Picture guys, sa akin dahil. Yung last photo dahil. Ayan, sabi niya, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your child. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Wow! Ang sarap, no? So you can live without fear, mga kapatid, because ang Lord nandiyan. The Holy One of Israel nandiyan sa iyo. Amen? So bless the name of our Lord Jesus, kapatid. Atin siyang palakpakan sa umaga nito. Praise the name of the Lord. The Prince of Peace, He is the lily of the valley. The Holy One of Israel. He is the rose of Sharon. He is the balm of Gilead. Kung anumang mga kabigatan, mga dala mo sa oras na ito, He is the balm of Gilead. Alam niyo yung song na the balm of Gilead? He is the balm of Gilead. He is the rose of Sharon. He is my strength in the midst of the storm. He is the air I breathe. Oh Lord, you are. You are the air I breathe. Oh Lord, you are. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my strength in the midst of a storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are. You are the air I breathe. Oh Lord, you are. Amen! Ating palakpakan ang ating buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! It's the balm of Gilead. The God who supplies our needs. The good God, good Father, that who loves us. Owns us. Ang sabi, balik mo sa verse 1 na. Hallelujah. 43 verse 1. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Well, see, dito sabi niya, He is the God who created you, formed you, redeemed you, called you by your name, and He owns you. Amen! Ito pa na pala natin buhay ng Diyos. So, bakit pa ako nag-aral ko, Dianes, gusto kong tawagan si Diane. Aawit mo na ako para sa inyo, mga kapatid. At namnamin ninyo ang mensahe sa amin. Kung ano man mga kabigatan natin sa oras na ito, mga kapatid, I know, nandiyan naman doon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede tayong magtayo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kasi meron pa tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I know lahat tayo may mga challenges sa buhay. At patuloy na tayo manalig sa Diyos. So sinasabi ko na, He will never leave you nor abandon you. He is always with us. Amen. Hallelujah. So ano man yan, bigay natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Oh, bless your holy name, Jesus. When the oceans rise
just rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Amen. In Christ alone, know His power in quietness our trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. 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 Amen. Hallelujah. Ito po ang ating Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So sa umagang ito, Lord, hallelujah, mga kapatid, I challenge is sa bawat isa sa atin kung sino pa yung walang personal na relasyon sa ating Panginoong Isus. O sa oras na ito, magsabi ka, Lord, I surrender to you, Lord. Today, Lord, not my will, but your will be done in my life, Lord. Gusto kong tanggapin, gusto kong magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Lord God. Na ikaw ang aking Diyos, na ikaw ang aking Savior sa aking buhay, Lord God. Alalahanin natin, mga kapatid, that in a moment, trumpet will sound, and His come soon. Huwag nating, kung wala ka pang relasyon ng Panginoon, ang Holy Spirit is nagkatok sa iyong puso sa mga. Mag-surrender tayo sa Kanya. Kasi siya ang Diyos. Makamit natin itong 5 word na binigay ng Lord. At unang-una, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. So sa oras na ito, kapatid, o sa tingin mo, parang lumayo ka, parang nanlamig ka sa iyong relasyon sa Panginoon. Sa tingin mo, parang nalayo ka. Sabi ko nga, kanina, gusto ng Panginoon na mag-repent ka, mag-surrender sa Kanya. Repent and return our heart, mga kapatid. At maging sensitive tayo sa voice ng Lord. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Kasi alam natin, hindi natin alam ang mamaya, bukas sa ating mundo. Now is the right time. Hallelujah. Hallelujah. Taas lang yung kamay, kapatid. Hallelujah. I know God is with us. The Holy Spirit is moving in our midst, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So sa tingin ko, meron tayong relasyon sa Panginoon. So sa umaga nito, kung sino gusto magpa-pray, may kabigatan ka, pwede kang punta dito sa harap. Forward, kapatid. Nandito ating pastor, kahit wala si Pastor Robert. But nandito natin si Pastor Ramiro at si Pastor
loves Him. He loves us so much. Gusto niya i-surrender ang ating mga burdens sa Kanya. Kasi bigyan niya tayo ng life. Salamat, Diyos. Walang magpapray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord, thank you. Salamat, Lord, sa umagang ito, Lord God. Patuloy ka namin purihin, pasalamatan, Lord God. Because you are a good, good God. You are a good, good Father in our lives, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong salita sa oras na ito, Lord God. I pray, Lord, over my sisters here, Lord God. Patuloy mong panghawakan ang kanilang mga buhay, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa buong linggo, Lord, ikaw manguna sa bawat buhay namin, Lord. At sa salita namin na pakinggan, Lord God, Lord, that we are not only the hearer of your word, but the doer of your word, Lord God. Remind us always, Lord, sa iyong salita, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, ikaw manguna. At sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa aming mga pamilya, Lord God. Patuloy mo rin silang proteksyonan, Lord God. Patuloy mo silang panghawakan, Lord. Those who need salvation, we pray salvation unto our loved ones, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord God. Gamitin mo, Lord, ang aming mga buhay, Lord God. To reach out sa iba, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo. Help us, Lord God. Give us a word, Lord, share namin sa aming mga pamilya. Salamat. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Lord. At salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong salita, Lord, na aming napakinggan sa mga patuloy kang magmuna, Lord God, sa bawat buhay namin, Lord God. Continue to guide us, Lord God. Like a Father, Lord, guide us, mold us, Lord. Use our lives, Lord God, for your glory, Lord. Salamat. We thank you, Lord. We bless you. We honor you. And all God's children said, Wala dito, tingnan mo din. Yes. Tingnan mo lang yung isa-isahin mo lang kasi hindi ko makita na. Pero ito, yes, so si Venus ko na siya. Hindi siya tingin ka lang dito. Maliit na kasi yan. Walang maliit. Pero pag may tingin ka dito, hindi ito. Ano ito lang? New Testament lang ito. Ang New Testament. New Testament ito. Ito yung New. English. O English Tagalog. Ano to? Skin ba na? Ay, parang ano siya? Indo? Ay, oo. Iba din yan. Kaya nga. Ano sa? Tagalog or English? Ah. Ako magpaparay sa kuya ko. Ay, uwi ako sa mamaya. Babalik ako. Bago tayo sa iyo. Hello po. Hindi ba ako yun? Isipin ko pabalik na ako. Agad ako. Balik ko na ako. Diyan, pag may time ka, maghanap ka lang dito. Kung may time ka, bye po. Ito daw meron pa kasi. Next Sunday na ako. Next Sunday ka magkangka. Mawit kami na gawin. Yung kami na Hi, thanks for watching. And follow and like the vlogs. Dalawa ha. Thanks everyone. Ayan, dito po kami sa Calvary Filipino Church. Nag-i-enjoy kami. And like with vlog. Shalom. Happy Sunday. Bye. Si
Pastor Emily nag-preach. Oh. I'm so blessed with her. Thanks.